ang talagang pinakamakulit. Straightforward, pinklawan. And they go beyond what is, alam mo yun, di ba, Senator, yung konting decente man lang, yung konting respeto na lang sa pagkatao namin. How confident are the three of you that this move will translate into votes and in turn improved survey numbers for you? Because let's cut to the chase. Lahat kayo, sirs, medyo hindi ho nagiging maganda yung perception based on the survey, sir. So how will you transform this move into concrete votes and more support on the ground? Well, hopefully after this press conference, Filipinos will be enlightened that there are a lot of choices, not just two. I agree with Senator Ping. Kaya nga kami lumabas upang pagtibayin ang damdamin ng mga naniniwala sa kanya-kanya na naming grupo na walang aatras. Kasi gusto ko ulit dagdagan yung sinabi ni Senator Ping. Kinakahoy nga kami. Hinuhubaran kami. Di ba? Pero nakukuha nila yung mga paisa-isa. Tapos ang gagawin nila, tingnan nyo yung kanilang mga post. Ex Juan de la Cruz, lumipat na. Ex Juan de la Cruz, lumipat na. Kahit hindi namin kilala, na volunteer pala namin, malaking bagay sa kanila. So they're really trying to create a smoke screen, blind the eyes of our people, na ito ay teleserye ng buhay natin. Hindi po ito teleserye. Hindi po ito away ng pula at away ng dilaw. Ang tunay nating kaaway, yung hirap na dinaranas ng tao ngayon. Yun ang aming napagkakaisahan. Senator Ping is offering services. Secretary Norberto Gonzales is offering services. I'm offering services. The same thing with our team. No? Lahat kami nag-o-offer ng services. This is not about the horse race. Sino yung mananalo lang? Gusto kasi nila yung manalo sila, makapagiganti. Yun nga yung nakikita natin . It create stunting or yung matagal ng away ng pula at dilaw for 35 years, nagbansot ang bansa dahil sa kanila. So kailan tayo mag-move on? That's why, with your question, I hope, ma-enlighten ang tao na baka nga naman, ayaw lang namin doon sa number 2, kaya kami napupunta sa number 1. Baka nga naman. So this may, hopefully. But again, if we believe in surveys, sana wala na kami ditong 3. The mere fact na nandito kami, and we will prove it to you later on, this is subject for verification, that we can prove to you na polluted yung survey. Because we have an evidence already on hand, we are just verifying it, na yung mga enumerator ay napasok na ng malalaking or what we call political oligarch. Pulse sa SWS may not know it because they're the one analyzing it, but the raw data that they're getting maybe subject for further study kasi may hawak-hawak kami ngayon na nahuli na namin yung gumagawa ng survey sa kalsada. Kaya lang, we have to verify that report. So,
if we believe in numbers, in the way you ask us, dapat wala kami dito. So we continue to believe to the Filipino people. We continue to believe that pagdating ng takdang oras, pagdating ng paghukom, maliliwanagan ang taong bayan. Today, nagkakaisa kami na lumiwanag nawa sa awa ng Diyos at sa pangunawa ng tao na hindi ito laban tungkol sa dalawang pamilya lamang o dalawang kulay. Sir, brief, last on my end, was there any attempt naman from the camp of former Senator Bongbong Marcos to call on you? May lumapit ba sa inyo from them? Sinasabing mag-withdraw na kayo? Categorically, sirs. Well, on my case, in fairness to Ferdinand Senator former Ferdinand Senator Marcos, walang ganun. Ang talagang pinakamakulit, straightforward, pinklawan. And they go beyond what is, alam mo yun, di ba Senator Ping, yung konting decente man lang, yung konting respeto na lang sa pagkatao namin. Talaga nawala yung respeto, yung the way we are being treated. I can speak for myself. At pili ko, yun din na nararamdaman ni Secretary Norberto, yun din na nararamdaman ni Senator Ping. So, if we are treated this way, as if we are garbage, I'm garbage, paano pa kayo? Paano pa kayo? So, in fairness, sila lang talagang makulit. Ayaw talagang tumigil. So this, I think, today will stop that. Tuloy kami ni Senator Ping, tuloy kami ni Secretary Norberto Gonzales, tuloy po ako, tuloy po si SP Tito Soto, tuloy si Doc Willie, at tuloy si Senator Pacquiao, as we have spoken with him about an hour ago. Tuloy ang laban. Marlon. Hi, sir. Good afternoon. Marlon Purificacion from Journal Group of Publications. Sir, kunin ko lang mo yung reaction niya kasi may statement recently si Vice President Leni Robredo na pag natalo siya ngayong eleksyon ay magkakagulo. What's your take on that, sir? Iyon ang nakakatakot. It shows the character. Bakit pag natalo ka sa eleksyon, iisipin mo magkagulo? Kasi nga wala kang respeto sa kapwa mo. Iyon yung sinasabi namin nila dito na kami, we will protect democracy. Nakarinig niyo naman Secretary Gonzales. The will of the people. Kung ano ang tao, dapat suportahan natin. Hindi yung hindi pa nagdidesisyon ng tao, siniset na natin yung mind, magkakagulo. Yung sinasabi ni Senator Ping about doon sa mga ibang opisyales, ako nakikita ko alam mo gagawin nila, ihanda na damdamin ninyo. Maggagawa sila ng malalaking rally, the same rally, pero ito na yung rally na para bang sinasabi siya, pag hindi nyo kami binoto, magkakagulo. At ikaw na mismo may sabi, Marlon, na mukhang yun ang plano nila. Mga kababayan, maniwala kayo, we cannot afford any animosities. Kaya nga, ang Marlon, ang offer ko na, sa akin, ang in-offer ko, I don't know with others, ang in-offer ko na, Marlon, to you is, if you want peace of mind, available ako. Why? Because mukhang hindi magkakatanggapan ang pula at dilaw sa resulta ng halalan. Ang dami nating problema. Have you seen Sri Lanka lately? Have you seen what is happening in Sri Lanka? We don't want that. Mahal natin ang mga anak natin. So, I agree. I will be with Secretary Norberto Gonzales on the call na any attempt sa mga ganung bagay, I'll support Secretary Norberto Gonzales' call. Sir, baka may comment si Secretary Gonzales and Senator Ping. Sir. Well, yung ikinakalat talaga sa social media, kung titignan natin, ay naghahanda sila sa parang people power. No? Dahil ang tingin nila, hindi reliable yung resulta ng manggagaling eleksyon. That to me is really prejudging our people. No? Hindi dapat ganoon. Tingin ko naman, mag-uusap kami ulit kasi very important na ang resulta ng eleksyon natin
magkaroon ng level of credibility. Kaya yan pag-uusapan naming mabuti. Tinitingnan ko nga na palagay ko hindi normal yung nangyayari talaga sa profiling ng ating mga kandidato. Ako naniniwala na hindi tugma yung bakbakan ng number 1 at saka number 2. Baka kailangan kasi nating humanap ng panibagong number 2 para makita talaga natin ang sentiment ng ating mga taong bayan. Very important yun. Kaya there are certain things we need to question. For example, yung survey. Yung survey, dapat tinitignan natin. Kasi this is the first time that I saw a survey na iniitsapwera yung a particular class in our society. Di ba tinanggal nila yung A and B? Mahirap tignan yung bagay na lagi natin, lahat ng survey natin may A, B, C, D, E. Tapos yung A and B. Anong indikasyon na sinasabi na hindi namin tinanggal, kaya lang walang kumibo doon sa A and B. This is already indicative of something that is significant. Ibig sabihin, may mga taong bayan tayo na ayaw makisali sa survey. Now, what is the percentage of that number of people in the universe that they're talking about? Kasi ang pinipresent na percentage sa atin, laging 100%. Ay tingin ko yung universe na iniikutan ng survey is not 100%. May nakapwera yan. That is one. Yung indication ko niya, yung A and B biglang nawala Ibig sabihin, in A and B, sa C, sa D and E, meron talagang ayaw sumama sa survey. Kaya yung 100% na pinag-uusapan natin may not be 100% of our voters. Yun lang ang tinitignan natin, no?